In this video, we are going to work with resultant of concurrent forces. So, a small introduction. The concept of resultant forces lies at the heart of understanding how different forces interact. Imagine multiple forces acting on a single point in different directions. Yung like sa figure natin ngayon. To simplify, we replace these forces with one equivalent force called resultant. So, ang gagawin natin is magsasolve tayo ng resultant. Okay, calculate the magnitude and direction of the resultant vector of the figure below. Ayan. So, may F1 tayo na 200 Newton na may 30 degrees from x-axis at force 2 na 300 Newton na may 40 degrees from y-axis. Ayan. So, paano natin gagawin ito? Yun. Kukunin natin ang bawat components ng isang force. Yun ang F1x, F1y, o kaya F2x, F2y. Ang equal naman ng F1x is 200 cosine 30 degrees. Tapos ang F1y is 200 sine 30 degrees. At ganun din sa F2. Pero, ang tanong is bakit cosine dito or sine dito? Sa F1 natin, ang angle natin is nakadikit sa x-axis. Kung nakadikit siya sa x-axis, kapag kukunin natin ang x component, dun tayo gagamit ng cosine. Tapos kapag sa y naman, sine cosine. Pero kung ang angle natin is nakadikit sa y-axis, ayan, doon na tayo, babalik na rin lang natin. Ang x component natin is gagamit ng sine at ang y component natin is gagamit ng cosine. Ayan. And equal sila sa, ayan, 173.21i, 100j, negative 192.84i, 229.81j. So, ano yung I and J? Ang I is para sa mga X component natin at J. Pero kung 3D ito, meron pa yan K para naman sa Z axis. Yan. Tapos, equal na lang natin. Yan. Tapos, pagsasama natin sila. Tapos, ang next natin is, ayan. Drawing natin ang FB din nito na negative 19.63. Dahil negative ang x natin, left side siya towards left. Ang y component naman natin na 329.81 is paangat dahil positive. Yan. Tapos connect natin. So, paano natin kukunin ito? Dahil right triangle ito, gagamitin natin ang Pythagorean theorem. Yan. FR, or force resultant, is equal to square root of negative 19.33 squared plus 329.81 squared, 330.39 Newton. So, paano naman kapag ang angle? Ayun. Ang angle ng resultant natin is equals to arctan over by ang taas natin is ang ating y component over by x component. Dahil wala namang negative na angle, tatanggalin natin yung negative sign. Tapos, ito na, ang kinalabasan is equal to 86.59 degrees. Ayun. So, ito. Okay, tips. Pwede natin gawing table yung part na ito. Bakit? Para kung maraming forces, ay hindi tayo malilito or hindi makalat or para sa akin lang yan. Ayan. Thank you for listening.